What's up mga kabayan? Welcome back to another vlog. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ako nga po pala si RJ, isang OFW nurse na naninirahan at nagtatrabaho dito sa bansang UAE. Gumagawa ko ng mga vlogs about sa ating buhay dito sa Dubai, mga budget and tipid tips, and mga real talks na dapat nyo malaman, lalo na sa mga kababayan natin na nagpaplano na pumunta din dito sa Dubai. And para naman sa topic natin ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba ang buhay nating mga OFW dito sa loob ng partition. And guess what? Ang binabayaran natin dito ay 4,000 dirhams all in. Ano nga ba yung ibig sabihin ng all in? And ano nga ba yung ibig sabihin ng partition? So kung gusto mo malaman kung sulit ba siya or kung ano bang klase ng buhay ang meron sa setup na to, panoorin nyo ang video natin hanggang dulo. Let's go! So, ito yung labas ng aming building, no? Labas ng aming kwarto. Magtatapon muna tayo ng basura. So, dito namin tinatapan yung mga basura namin, no? Please dispose the trash properly. Keep this closed. Ayan, mga flats yan. Kasi ito mga lumang gamit, no? Pwedeng kukunin niya ng basurero. Tapos may elevator din. May mga partitions. So CR to. Ito yung parang mini-sala. Tapos dito yung kitchen. Another CR. Ito naman yung sampayan namin dito. Malaki tong balcony na to. Actually, kaya pang isang kwarto dito. Dito kami nagsasampay. Ngayon, katulad na sabi ko dati, nakalagay siya dito sa taas. Hindi ko lang alam kung kanina yung halaman na yan. May malunggay. Tapos ito yung sa ubo to oregano. No? Daon ng sili ata to. Ano, yung oregano, tapos malunggay, saka feeling ko daw ng sili. Hindi lang ako sure. So sa ngayon, hindi ganun ka-init yung panahon, no? Nung mga nakaraang araw na nagpi-50 degrees yung temperature dito, pero sa ngayon, kahit na hapon, medyo presko pa din yung panahon. So ngayon, kukunin ko lang yung mga sinampay nating damit. So dito sa abroad, no, usually kapag ka day off, talagang kailangan mo maglaba. Kasi kung hindi, matatambakan ka. Kahit hindi day off, minsan every 2 days naglalaba kami kasi yung uniform namin sa work ay 3 peraso lang. So kailangan every other day maglalaba kami para may magamit kaming uniform. Kasi baka sabihin ng company, libre na nga yung uniform sa inyo, tapos hindi pa rin kayo makapaglabaman lang, di ba? Kasi ayaw nila, syempre ayaw nila na empleyado nila mabaho or may amoy, di ba? So tayo naman mga Pilipino, kasi pag tayo maglaba, saka lagi tayong naliligo. So yun yung advantage natin sa ibang lahi, no? So, ito, katulad nito, partition siya na malapit sa balcony. So, kapag ka ganun yung unit mo, no, minsan may increase din siya ng price. Kumbaga, iba rin yung presyo niya compared dun sa mga ibang klase, ibang partitions na nandito sa flat.
Kasi nga, syempre, mas accessible ka sa balcony. Minsan mataas siya compared dun sa ibang mga nasa partition na nasa mid or nasa gitna, mga ganyan. So, ganito yung mga partitions dito, no? 1, 2, 3. 3 doors. Ano, so ito ka muna. Yeah. Okay, mga nilaban. So ayun, hindi lang tayo masyadong makapag-ingay, no, dun sa pinakita ko, kasi syempre yung iba sa kanila galing sa night shift, yung iba nagpapahinga, yung iba naman nagpe-prepare sa pagpasok sa trabaho, no. So ganun yung buhay dito sa UAE. And syempre sa ibang parte din ng abroad. So may kanya-kanyang way tayo ng pamumuhay, and dito sa flat namin, as much as we want, gusto namin, di ba, hindi maingay. Ayan, so ngayon naman pag-uusapan natin yung tungkol sa tinatawag natin na all-in, no? Nasabi ko nga doon sa aking intro na yung binabayaran natin dito para sa accommodation ay nasa 4,000 dirhams. So, equivalent po niyan into peso ay nasa 60 to 65,000 pesos. Ang lamig, grabe. Sobrang lamig. So, ganito dito sa partition, no? Lalo na dito sa Dubai, pag nasa labas ka, sobrang init. Pero kapag ka nasa mga malls, convenience store, or kahit dito sa loob ng flat, sobrang lamig. And ayan, itong nakikita nyo na box na yan, dyan po dumadaan yung aming aircon, and at the same time, parang ventilation na din siya. So nandito naman sa harapan ko yung ventilation. Kaya maganda yung flow nung aircon, no? Pero as in, sobrang lamig. Pero ayun nga, anyways, no? Katulad nga ng sabi ko, ang binabayaran natin dito ay nasa 4,000 dirhams. So, ang equivalent po nun ay 60 to 65,000 pesos. And nabanggit din natin yung tinatawag na all-in. So, ano nga ba yung ibig sabihin ng all-in? So, sa monthly rent na 4,000 dirhams, so i-breakdown natin siya para at least mas malinaw sa inyo kung ano nga ba yung ibig sabihin natin ng all-in, no? So, yung monthly rent natin ay pumapatak ng 4,000 dirhams. So, included na po dun or nasa loob na po ng 4,000 dirhams na yun yung ating monthly rent para dito sa ating accommodation. Pangalawa, kasama na din po doon yung tinatawag natin na DEWA. Yung DEWA ay Dubai Electric Water Association. So, dyan sa Pilipinas, meron tayong Meralco or yung Maynilad. Yung Maynilad, di ba, siya yung sa water. And yung ating Meralco naman yung binabayaran natin monthly para doon sa ating electric consumption. So, dito sa Dubai po, ang tawag naman sa kanya ay DEWA. So, yung DEWA, Dubai Electric Water Association. So, in short, wala na po kaming iniintindi na babayaran monthly kasi kasama na siya dun sa 4,000 dirhams. Okay? So, aside dun sa 4,000 dirhams, naandun din po yung aming paggamit ng iba pang appliances na provided itong buong flat, no? Kung sino man yung may-ari or nagpaparenta nitong flat. So kasama na dun sa mga appliances yung paggamit ng microwave oven kapag mag-iinit ka ng mga pagkain, and yung refrigerator, syempre para mag-stocks ng inyong mga frozen foods, and then kasama na din po dun yung inyong paggamit ng washing machine. So sa paggamit ng washing machine, since provided po ito ng may-ari ng flat, no, sharing po yan. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng appliances na binanggit ko ay good for sharing. Tayo naman mga Pilipino, no, hindi naman tayo mahirap makisama, lalo na sa mga kabayan natin. Kung sinong nauna, syempre, antayin lang natin. Ganun lang naman yung buhay dito sa partition, no. Kailangan matuto ka makisama. Ano pa ba yung mga naandito? So, provided na din nila yung ating sampayan na ginawa naman ng aming caretaker dun sa ating balcony, yung pinakita nating video kanina, no? And aside doon, no, isa pa sa binabayaran natin, syempre yung location. Yung ganda ng, hindi lang ng buong building,
pero kung saan located yung ating titirahan. Yung location namin actually maganda siya kasi halos nasa gitna siya, no? Nasa gitna siya ng 3 metro station. So isipin natin, andito yung Alriga, andito yung Union, and andito yung Sala Aldin Metro Station. So kami, kumbaga walking distance lang, hindi na namin kailangan mag-taxi or sumakay ng private car para lang mapuntahan yung mga metro stations na ito, no? Kahit na may dala-dala kaming mga bagahe, convenient para sa amin na maglakad-lakad kasi nga malapit sa transportation. Plus, yung location niya maganda din kasi nasa baba lang namin yung pharmacy, meron din kami sa tapat namin yung pharmacy, and then yung mga restaurants. Itong location po natin ay napakaganda kasi dito sa Alriga, ito yung tinatawag na Little Manila. Ibig sabihin na andito karamihan ng Filipino restaurants, yung mga products na galing sa Philippines ay makikita nyo din dito. Even yung mga gulay na hindi natin madalas makita sa ibang mga supermarket dito, no, nakikita natin yung mga talbos, mga ganyan, mga kangkong, pechay. So meron din po yan dyan. Yun ay hindi naman sa binabayaran natin pero nagiging advantage siya kapag ang pinili mo na location ay malapit sa lahat, no? And katulad nga na sabi ko, location wise maganda din siya dahil yung transportation talagang nakakatipid tayo. Pwede tayong mag-bus, pwede tayong gumamit ng metro station, and accessible din tayo para sa mga taxi. Malapit din tayo sa mall and malapit tayo sa mga schools. So yun yung mga advantages or pros ng paninirahan natin dito sa partition. Kasi at least yung ating sahod, nape-predict na natin kung saan natin siya ilalaan monthly, no? So ano nga ba yung take natin personally, no? Dito sa ganitong klase ng setup, yung paninirahan sa partition. So real talk, no? Isa sa mga pwede nating maitanong ay kung worth it ba yung paninirahan sa isang partition. Ito para sa akin, no? Based lang naman sa experience ko. Nung dumating kasi ako dito sa Dubai, nakitira ako sa isang kakilala namin na merong studio unit. Nung time na yon, medyo may kalayuan yung tinitirahan niya dun sa mga prospects or mga possible na pwede kong pag-applyan na companies, no? Itong partition po yung sumalba sa akin. So yung paninirahan ko sa partition, since solo pa lang naman ako, ay naging convenient para sa akin. Hindi lang sa paghanap ko ng trabaho, kundi mas napabilis po yung pag-ipon ko ng pera para makuha ko yung family ko. So that time, no, 3 years ago, dahil solo pa lang naman ako, tinirahan ko po ay tinatawag nating capsule partition. Yun po ay sobrang maliit na room. Hindi mo nga siya matatawag na room, pero para sa akin, comfortable ako na nanirahan sa ganung klaseng setup. Dahil sa tinatawag natin na all-in, wala na po akong iisipin na kailangan ko mag-save ng pera para sa electricity, para sa water, para sa rent. Hindi ko na po siya inisip, no? Nasa sa inyo, no? Kakaiba naman tayo ng lifestyle. So sa akin, mas naging pabor sa kalagayan ko, sa sitwasyon ko that time nang tumira ako sa isang partition. And hindi ko po ikinahihiya yun. Dahil doon, mas napabilis yung aking pag-iipon, and dahil doon, nakuha ko kaagad yung aking family dito sa Dubai. Hindi naman siya perfect. Real talk, hindi po perfect yung paninirahan sa isang partition, okay? Ayaw din natin siya i-sugarcoat again dahil syempre may mga kababayan tayo na nanonood ng mga ganitong klaseng video. Kaya sinishare ko po yung naging experience ko. Dahil ako nung pagdating ko dito, wala din akong kaalam-alam sa kung anong klaseng sitwasyon yung dadatnan ko. Hindi ko din talaga alam kung liba makisama, kaya ko ba mag-save ng pera or mas mapapamahal ako sa mga gastos ko dito sa abroad. Pero yun nga, naitawid naman, no, pero hindi siya perfect. So isa sa mga cons or negative na na-experience natin sa paninirahan sa isang partition, syempre number 1 yung ingay. Hindi mo naman hawak yung oras, hindi mo naman hawak yung buhay ng ibang tao, no? So may mga bagay na gusto nilang gawin, gusto nilang mag-party-party, gusto nilang mag-karaoke, and then ikaw gusto mo magpahinga. Negative siya, yes, kasi nga ilang oras lang ba yung pahinga natin, and then gigising ulit tayo para magtrabaho. And usually, ang trabaho dito sa ibang bansa ay 6 days a week. So that time, naging negative siya para sa akin kasi nga
hindi ako sanay na maingay yung environment ko. So, pangalawa is yung privacy. Kasi syempre, open ka sa iba't ibang klase ng tao. Sa mga partition, meron tayong tinatawag na kabayan partition, meron din yung mixed. Okay, so sa mixed, ibang lahi na andyan, Pakistan, Indian, at iba't ibang lahi. Pwede mong makasalamuha yan. Gusto mo na may sariling space ka, ganyan. Halimbawa, gusto mong tumambay sa sala, hindi mo magawa. Kasi minsan may mga nakatambay doon, minsan aantayin mo pa sila na umalis bago mo magamit yung space na yun. So, yung privacy, isa din siya sa naging problem ko before. Mas madalas, ang ginagawa ko dati ay nasa kwarto lang ako. And another thing is, maliit yung space. Pero kung solo ka pa lang naman and nagsisimula ka pa lang dito sa abroad, no? Malaking tulong siya actually sa atin. Katulad nga ng sabi ko, dun sa maliit na space na yun, sa capsule partition, dun pa ako nakaipon ng mabilis para makuha ko yung pamilya ko and para magkaroon din ako ng sapat na budget para sa amin para makamove naman kami sa mas malaking space. So yun sa mga diskarte na ginawa natin. Dapat kasi pag nag-abroad ka, buo yung load mo. Kailangan i-expect mo na hindi 100% mabilis na guminhawa yung mga buhay natin. Katulad ko, 3 years na ako dito sa Dubai. Pero yung setup namin hanggang ngayon, mas convenient pa rin para sa amin na manirahan sa loob ng isang flat na may partition or may mga ka-share. Mas nakakatipid kami, mas nakakasave kami and hindi namin kailangan bumili ng washing machine or magbayad ng dewa and yung iba pang mga expenses na magkakaroon kapag kumuha ka ng sarili mong flat. Mas mainam para sa amin, mas convenient para sa amin yung ganitong setup hanggang sa ngayon, no? Pero syempre, hindi naman doon natatapos yung ating pangarap, di ba? Hindi rin naman doon natatapos na gusto natin din na makawala sa ganitong klaseng setup. Decent po yung ganitong klaseng setup, no? Napaka-decent. Lalo na dito sa flat namin ngayon, no? Karamihan dito ay professionals. Karamihan din dito may mga kasamang family, no? Kaya yung mga problema ko na na-experience ko before ay ibang-iba dito sa flat na napuntahan namin ngayon. Kaya yun, sobrang nagpapasalamat talaga kami na nahanap namin yung ganitong klaseng setup and yung ganitong klaseng mga tao, mga kabayan natin na gusto din nila ng katahimikan sa buhay. So, karamihan siguro nagkikita-kita lang kami minsan sa kitchen kapag ka nagluluto or sa laundry area or doon na mismo sa balcony kapag nagsasampay. So, may kanya-kanya kasing mga schedules, no? Madalas, mas marami yung time na hindi kami nagkikita-kita. Kaya naging worth it para sa amin yung binabayaran namin na 4,000 dirhams. So, ayun lang mga kabayan, no? Yan yung ating 4,000 dirhams all-in partition dito sa Dubai. Let me know in the comment section kung meron kayong mga questions na related sa ating video and kung gusto nyong gumawa tayo ng isa pang video or tips kung paano nga ba makahanap ng mga ganitong partition dito sa Dubai, lagay nyo lang po yan sa comment section na nasa baba ng ating video. And if you like this video, please give it a thumbs up and mag-subscribe na rin kayo dito sa aking YouTube channel para mas makagawa pa po tayo ng maraming video na related sa pamumuhay natin dito sa Dubai. And once again, this is RJ. Kita-kits sa next vlog. Peace!